Buti naman, gising. At ang ganda ng mga ano natin, kanta, di ba? Ang ganda ng mga lyrics ng kanta. Nakaka-inspire kasi sabi dun sa unang kinanta natin is, ano yung una natin kinanta? Salamat, salamat, di ba? Simula talaga pag-ising sa umaga. Salamat agad ang buong bibig na mga tunay na mananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Amen. So, baka naman ngayon, meron din gustong magpasalamat ulit sa week na nangyari sa kanila. Kasi di ba sabi nga, ang prayer gathering is not only a prayer, it's a praise gathering din po. So, alam ko na maraming praises na nangyari sa buhay natin. Pwedeng name a person you are thankful for, name a place you are thankful for, name a friend you're thankful for, name a thing you're thankful for, name anything of your choice. So, meron po bang gusto magbahagi ng praise? Praise po sa Lord ngayong gabi. Kung wala, ako na lang. Meron po ba? May praise din po. Sa Lord ngayong last week, di ba? So, yung mga miracles naman po kasi sa atin ng Lord, hindi lamang malalaking bagay. Minsan yung mga miracles ng Lord sa atin, hindi natin na ine-expect. Pero kahit maliit lang siya, we appreciate it. So, kung wala, kasi 7:20 na rin, so ako na lang po. Ako na lang, di ba? So, yun nga. Alam ko naman na marami po sa atin ang may praises to the Lord, di ba? Kaya, sabi ko nga, si Kimberly po kasi ngayon talaga dapat, meron siyang tutor. Kaya sabi niya, ako na lang daw muna. So, save. Yung praises po sa Lord, di ba? Marami naman talaga tayong circumstances na nangyayari sa buhay natin. And every now and then, akala natin malakas tayo, di ba? Pero usually, ang kalakasan natin nanggagaling talaga sa Lord. So kung hindi tayo marunong tumawag sa Kanya, lulugmok at lulugmok tayo. So nagpapasalamat ako sa Lord. Kaya ito rin siguro yung Bible natin yan, exhortation natin. Kasi ang laki ng na-influensya niya sa akin. Na yung every 5 a.m. yung prayer team, mapapansin nyo, binabasa nyo ba yung prayer request? Mapapansin nyo, sabi ko, nakakahiya yata sa prayer team kasi parang ang dami kong prayer doon. Mukhang kalahati yata akin. Ilan ba? Sabi ko, ito kasi, sabi ko na nga, parang ang dami kong prayer doon. Di ba? Pero usually, iba-ibang way, kasi meron dong financial, meron dong strength, meron ding health, di ba? So sabi ko, Sir Ryan, nakakaya naman, dadagdag ko na naman yung prayer request ko, di ba? Para sa anak ko. Parang gano'n. Pero sobrang kasi yung faith ko sa, ang tawag yan, yung faith, yung prayer ng maramihan, corporate prayer, yung thank you, sir. Nag-loading. Sabi nga nila talaga, nakakaba. Alam mo, maghapon kung pinag-aralan itong mensahe ko ngayon. Pero nag-loading pa rin, di ba? Parang gano'n, na-mental block pa rin ako. So, ayun nga. Sabi nga, nasa na ako yun, corporate prayer. So, ang laki talaga kasi, kapag every now and then, nag-request tayo sa prayer request, sinasagot ng Lord eh. So, may another request ka naman kasi sinagot na naman ng Lord eh. Amazing. Siguro hindi natin mapapatunayan yan kung hindi tayo mag-prayer request. So, pwede naman po kayo mag-prayer request yan announcement yan. Announcement na rin. Pwede kayo pa-prayer request. Kasi makikita nyo, doon kikilos ang Lord. Hindi lamang po sa, alam ko, righteous tayo, mag-pray tayo, magaling mag-pray. May mga marami talaga sa atin, magagaling mag-pray. Ako po talaga, aminin ko, hindi ako magaling mag-pray lalo na sa corporate prayer. Talaga gano'n. Kasi sanay ako sa prayer na, yung pansarili ko lang, yung talagang ang kausap ko lang ang Lord na para lang kaming Kaya hindi ako sanay ng formal. Kaya papansin niyo, pag
nakakalimutan ako. Minsan nakalimutan ko pa ngayon sa pangalan ni Jesus. Yung gano'n, pero magbaba ko, sorry naman ako sa Lord. Kasi talagang kinakabahan ko ako. So, alamin na ano, nang nagagawa sa akin ng mga prayer request natin. Kasi every now and then, stepping stone siya. Kaya mapapansin nyo, yung prayer ko, para siyang step by step. Kasi, pag sinagot ng Lord yung unang prayer ko, may kasunod agad akong prayer request. Kasi step by step din po kung sumagot ng Lord. Hindi naman kasi siya sasagot sa atin ng inang instant. Step by step din. So, dapat natin maintindihan yun. So, samahin niyo po ako sa kay Amos. Yan. Sabi nga dito, pag tinanong tayo, di ba, sino ang favorite character mo sa Bible? Usually, sasagot natin, di ba, yung mga kilalang Adam and Eve, mga ganyan, si David, Solomon, o sa mga babae naman, si Ruth. Pero ako ngayon walang din masyado siyang si Amos. Yan, sa Amos, saan ba tayo? Amos 17, ay 7. Amos 7, 1 to 17. Yan. Amos 7, 1 to 17. Dito po, may dalawang point lang tayo sa message na to. Ang unang point na mababasa natin dito is yung the power of prayer. Sa pangitain. Kaya dito yung naano ko ngayong gabi, kasi nga sabi ko, lately, palagi ako nananaginip. Hindi ko maintindihan. Minsan may isang panaginip na nga ako na-share ko kay Pastora. Tapos ngayon, araw-araw na lang may panaginip ako, hindi ko talaga siya ma-explain. Pero usually, ang nangyayari lagi sa panaginip ko, may takot siya lagi. Naramdam ko yung takot, yung pain, tsaka yung pag-aalala. Pero hindi ko maano. Siguro dahil nga sa problema din, Kaya siguro ganun din. Pero sabi nga dyan, sa Amos 7:1, ito ang panitain pinakita sa akin ng Panginoong Yahweh. Nagpakawala siya ng maraming balang pagkatapos nagapasin ng bahagi ng ani na para sa hari at habang nagsisimulang tumubo ang pananim. Yan. So si Amos po, nagpakita sa kanya ang Lord ng vision. Ayan po, meron sa kanyang warning. So usually, ang mga warning sa atin, ano pong sign yan? Sign ba yan na ang Lord is, ang Lord ay magagalitin, ang Lord is destructive. Di ba hindi naman po? Sabi nga dyan, God's warning is an act of grace, an act of love and a gift of hope. His desire is not to condemn, but to save. So, yan po. Usually, nung panahon noon, palaging maraming may warning. Sa panahon naman natin ngayon may warning din, di ba? Kaya hindi man lang natin masyadong pinapansin. Pero matagal nang laging may warning ng Lord sa atin. Katulad niyan sa kanila, the vision of Locust, sa verse 1 to 3, mababasa natin yon. Mababasa natin dyan. Verse 2, malabo kasi. Yan, sabi nga dyan, Verse 2, nakita kong sinimot ng mga balang ang lahat ng halaman sa lupain at nasabi ko, Panginoong Yahweh, patawarin mo po ang iyong bayan, paano ba sila mabubuhay? Sila'y maliliit at may hina. So, makikita natin dyan na nagpakita ang Lord sa kanya ng distraction. Kumbaga, yung paghihirap ng bayan, di ba? Usually, katulad ni Jonah, kung naalala natin si Jonah, di ba pinadala siya sa Ninive, pero ano ang ginawa niya? Umiba siya ng landas. Ayaw niya kasi mapunta sa Ninive, di ba? Kasi yung mga tao doon, talagang mga talamak na makasalanan na. Pero ang espiritu ni Jonah, di ba, sabi niya, Lord, bakit ko pa sila isiniligtas? Mga makasalanan naman sila. Kaya natin sila. Di ba usually gano'n, yung ako,
usually minsan ganun. Pero pinagpe-pray ko talaga sa Lord na tanggalin sa puso ko yung espiritu ni Jonah. Minsan kasi di ba, yung titigas talaga ng ulo. Yung patulad na sabi nga na ate, nagla-live group ka na. Tapos paulit-ulit lang. Ayaw pa nila magsimpa. Parang ito, pinakita nga sa akin ng Lord. Kasi lately, wala na kami ng live group sa Librada. Pero ito din siguro yung sinagot sa akin ng Lord na huwag kang pag-hinaya ko, no? Huwag kang paghinaan ng loob kahit hindi sila nag-church. Kasi yung itinanin mo naman, hindi lang sa pagsisimpa nila. So, minsan kasi, nakakalo ko talaga kasi sasabihin mo, parang ano ba yan? Nakakalungkot lang kasi, di ba? Alam ko lang nararamdaman niya, binati-ati yung minsan ganun. So, sabi nga dyan, di ba? Dapat hindi maging ganun yung puso natin, katulad ng puso ni Jonah. Dapat pala, ang puso natin, puso ni Amos. Alam niyo po sa amin, nga pala, sabihin ko pala, ang ibig sabihin pala ng Amos, ibig sabihin daw ng pangalan Amos ay, saan ba yun? Ibig sabihin daw po ng pangalang Amos ay to carry, born by God. Pero sa amin sa Batangas ang Amos niya, dumi. Ikaw ang batangin, ang Amos sa mukha. Kaya yung naalala ko sa kanya, Amos, madumi. Pero ang Amos pala is born to carry and born by God. So, pero sabi nga sa Batangas, ang Amos, di daw namin, naalala ko sa mga TikTok, di ba sabi, Batanggen niya ako. Di namin sinasabing dumi. Ang sinasabi namin ay, Amos. So, yun. Dapat lang may pinasok ko lang. Para lang mawala yung kabaka. So, yun, ganyan. Dapat ang espiritu natin, espiritu patulad ni Amos. Di ba? Ano yung po niya dyan? Ano po agad yung sinabi niya? Prayer niya agad dyan Prayer po yan ni Amos. Ang sabi niya, Panginoong Yahweh, patawarin mo po yung bayan. Paano po sila mabubuhay? Sila yung maliliit at mahina. So, pinag-pray niya agad, di ba? Nung makita niya gano'n, usually, pag meron din talaga tayong naranasan niyo po ba yun? Minsan may panaginip tayo na yung may makita tayo na nakahiga siya sa kabao. Ano yung usually ginagawa natin agad? Nagpipray natin agad, di ba? So, iba na lang kung iba yung natuwa ka. Lagi naman nakali. Sorry naman, hindi dapat ganon. Dapat po, di ba pagka ganon, usually alam ko na lahat tayo mga Kristiyano, lalo na pag mayroon tayo na panaginipan na napahamak, na kasama natin, minsan niya kahit hindi natin kakilala, pinag-pray pa rin natin, di ba? So, ganyan po si Amos. Pinag-pray niya agad. Sinabi niya agad sa Lord. So, verse 3. Verse 3 na. Ayan. Sabi po dyan, nagbago ang isip ni Yahweh, sinabi niya, sige, hindi na mangyayari ang iyong nakita. So, di ba? Kaya po talagang yung sa prayer request, dami ko talagang request kasi nakikita ko na sumasagot ang Lord sa mga prayer nyo. Di ba sabi nga dyan, siya isa lang mag-isa lang si Amos na nag-pray. Pero tingnan nyo, sabi ng Lord sa kanya, sige, hindi na mangyayari ang iyong nakita. They want more kung ang daming prayer team. Wala ba tayong prayer team, sir? Kaya di ba? So, ang dami niyan mga righteous men and women. Kaya siguro talagang lahat ng prayer request namin sasagot. Amen po ba? Amen. Verse 4 na. Yan. Sabi nga dyan, verse 4. Ito ang sumunod ay pinakita sa akin ng Panginoong Yahweh. Handa na siya upang parusahan ng mga tao sa pamamagitan ng apoy. Ang tubig sa kalaliman ng lupa ay tinuyo ng apoy at may nasusunog na ang lupain. So, uso-usumayin niya ngayon. March. Diba? So, sana sa retreat, doon tayo mag-apoy. Hindi yung apoy na Kasi diba, ang dami ngayon talaga na kasi na dahil sa kainitan ng panahon. So, apoy. So, yan po din yun. Vision ulit sa kanya. So, panibago na naman. Pero, sa verse 5 po, verse 5. Yan. Kaya ako'y nakiusap. Panginoong Yahweh, maawa po kayo sa kanila. Sila yung mahihina at maliliit, baka hindi sila makatagal. So, tignan nyo, yung spirit po talaga ni Amos, di ba? Nakiusap pa siya sa Lord, di ba?
na huwag. Kaya minsan po, di ba yung mga nagkakasala din sa atin. Di ba sabi din ng Lord, ipag-pray natin sila. So dapat katulad tayo ni Amos, di ba? Siya, hindi nga niya kaibigan, hindi niya, kababayan niya lang yung mga yun. Baka mamaya kung ano lang yung ginagawa pa sa kanya, di ba? Tayo usually, pinag-pray talaga natin yung mga mahal natin sa buhay, di ba? Huwag naman po, Lord. Huwag mo muna silang kunin. Kasi kailangan pa sila ng mundo. Pero yan, sa 6 po, sa 6, nagbago ang isip ni Yahweh at sabi, hindi ko na rin ito hahayaang mangyari. Sa pangalawang beses, nakita niyo po yung mga Israelita, yung ano sa kanila, yung ang dami ng vision, ang dami ng sinasabi sa kanila, pero hindi pa rin sila sumusunod sa Lord. Diba? Kahit ang dami ng warning, hindi pa rin sila sumusunod sa Lord. Minsan nangyayari sa atin yan eh. Yung meron nga tayong tenga, hindi naman tayo nakikinig. Meron nga tayong mata, hindi naman natin nakikita. Minsan kasi, gubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, diba? Usually sa mga parents, mas mahirap yung sa parent side na yung ganyan, yung pagdidisiplina, di ba? Minsan nakakalungkot na may mga kabataan na, di ba yung meron silang mga alam sa buhay na yung krimen, may mapapanood ka na ginawa niya yon kasi dahil lang sa pinanonood niya, dahil lang sa influensya ng kaibigan niya. Pero pag tinanong mo yung parents nila, hindi ko nakita lalo na yung mga nagsisuicide din, ng mga bata, di ba mga hindi ko nakita na gano'n siya. Sa bahay, hindi siya gano'n. Bakit hindi ko nakita, di ba? Minsan gano'n, yung lalo na sa mga parents, so I'll advise din na every now and then, kamustahin natin sila. Kamustahin na hindi pagagalitan na. Kamustahin lang din natin sila. I-check sila. Usually kasi masyado na tayo nagiging kampante. Minsan-minsan, pwede rin namang maging disiplinado. Kasi yun nga minsan hindi na natin mapapansin. Tulad yan, ang dami ng vision sa kanila ni Amos, pero hindi pa rin nila pinakinggan. So, sa pangatlong beses, yan. Sabi nga dyan, minsan may mga prayer tayo na pinag-pray na natin, pero may mga pagkakataon talaga na ito na yung masakit sa verse 7. Gibulis na tayo. Dito sa Book of Amos, makikita natin yung power of prayer, di ba? Nag-pray si Amos, dalawang beses pinakita ng Lord kung ano mangyayari. At 2 beses din siyang nag-pray. Sabi nga dyan, kahit na anong mangyayari, kung may isang tao na mananalangin para sa iyo o para sa kapakanan ng bayan, katulad nga ng ginagawa natin ngayon. So, I encourage talaga na yung ganda talaga ng ginagawa natin, nag-pray natin yung bayan natin. Kasi kung may isang nag-pray, di ba, kaya sabi nga dyan, yung prayer, makikita natin dito yung power ng prayer. Power ng prayer ni Amos. Ito pa ang pinakita niya sa akin. Siya'y nakatayo sa tabi ng pader na ginamitan ng hulog. Nakita kong hawak niya ang hulog. Noong una, hindi ko maintindihan kung ibig sabihin ng hulog. Tapos, nung sinerge ko sa English, yung pala yung pag gumagawa ka yung mga construction, yun lang ang alam. Alam nila na yun pag gumagawa ng bahay. Kasi hulog lang para maging diretsyo. Pero minsan, katulad nung gumawa sa amin sa likod namin, mali yung hulog niya. Yung pala yun. Yung umano siya ng konti, hindi naging tama. Sa verse 8, yan po yung bagong message na pinakita sa kanya ng Lord. Tinanong ako ni Yahweh, Amos, ano ang nakikita
nakikita mo? Isang hulog po, sagot ko. At sinabi niya, sa pamamagitan ng hulog na ito, ipapakita ko ang pagkakamali ng aking bayang Israel. Hindi na magbabago pa, pasya ko, paparusahan ko sila. So yan, nakakalungkot po na minsan talaga may nagpe-pray na sa atin. Pero usually, kahit pag-pray natin ang pag-pray ang isang tao, nasa kanya po yan kung susunod siya o hindi. Nasa kanya po yan kung makikinig siya o hindi. Baka malaglag sila doon. Yan, nasa kanila po. So, pag nangyari na ang gano'n, na wala nang magagawa, ano mangyayari? Ito na po tayo sa second message. Yung reaction ng ibang tao, di ba? Sabi nga dyan, hindi na siya nag-pray. Mapapansin natin, ano po mapapansin natin? Hindi na siya nag-pray dyan, di ba? Tinanong na siya ng Lord, ano yung nakikita mo? Minsan, di ba usually gano'n? Bakit hindi sinasagot ng Lord yung prayer ko? Bakit kaya laging no? Pero ini-insist pa rin natin na, hindi Lord, gusto ko yes mo to. I-yes mo to, kasi gusto ko to eh. Pero bakit? Ano ba kasi yung nakikita mo? Diba? Kung tinanong mo ngayon ng Lord, ano ba yung nakikita mo, anak? Pag sinabi mong hulog po, hulog. Hulog ba yan? Hulog. Hulog. O hulog. Diba? Ano nakikita mo hulog? Gusto niya maging, ang ibig sabihin pala niyan, sinerch ko lang din po sa Google. Ang ibig sabihin pala niyan is yung maging align ka. So, kung align ka sa Lord, malamang sasagutin ng Lord ng yes yung prayer mo. Baka hindi nga align. Baka nag-curve. Baka pumaling. Baka may pinunta kang iba. O, di ba? Kaya siguro pala ganun. So, usually, tatanungin tayo ng Lord, ano yung nakikita natin? Minsan tingnan natin. I-ano natin yung prayer natin. Bakit? Elaborate natin. Bakit hindi binibigay ng Lord? Diba? So, sa verse 9, ano na? Verse 9, mauwasak ang mga altar ng mga salinlahi ni Isaac, mauwasak ang mga banal na dako ng Israel, sa pamamagitan ng tabako sa ko ang isang bahayanan ni Jeroboam. Next, sa 10. Si Amasiyas na pari sa Betel ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. Kasama ng mga tao si Amos at may balak na masama laban sa inyo. Sabi niya, dahil sa mga sinasabi niya ay nagugulo ang bayan. So, ayan po. Pupuksain na talaga niya. So, no choice ng Lord. So, minsan, binibigyan ng pagkakataon ng Lord talaga. Lalo na yung mga iba, ang daming pagkakataon talaga na pinagkakalog sa atin ng Lord. Na umalis ka na, huwag mo nang gawin. Pero minsan kasi, nakakabingin, nakakabulag, di ba? Lalo na yung mga lustful things. So, yan po. Ayan ang mga nangyayari naman sa atin. So, sa verse 11, makikita natin dyan na at verse 11, sinabi niya, mamamatay si Jeroboam sa digmaan at ang Israel ay dadaling bilang ng isang malayang lupain. So next po. Pagkatapos sinarang naman ni Amasiyas si Amos at sinabi, tama na iyan, propeta, magbalik ka na sa Huda, doon ka mangaral, hayaan mo sila magbayad sa iyo. So, sa second message po natin, maintindihan natin dyan na binigyan si Amos ng message. Ikaw ba, pag binigyan ka ng Lord na, uy, kailangan mong pupuntahan si, kasi nagkakamali na siya, kasi nagkakasala na sila, pupuntahan mo ba? Diba, hindi. Kasi sasabihin natin, hindi, baka magalit siya sa akin, o baka mas lalo siyang mawala. Pero minsan pala, ang Lord, meron siyang sasabihin sa atin na may pagkakataon pala talaga na ikaw ang magdadala ng mensahe. Hindi pala palaging hindi pala palaging nasa comfort ka lang na, hindi, baka magalit siya. May pagkakataon pala na ganyan. Inyo nakita ko pa sa kanya, kay Amos at kay Amasiyas. Yan. So, gusto ba natin maging Amos o Amasiyas? Si Amos, kahit na mahirap gagawin niya, kahit na sabihin na ipagtabuyan siya, sasabihin niya pa rin kung ano yung will ng Lord para sa kanya. Tayo ba, kaya natin gawin yun? Diba? Amen, sana kaya natin gawin, diba? Na, kahit hindi, sa next. Bisa na natin.
Sa 13, huwag ka nang mangaral dito sa Bethel. Narito ang templo ng kaharian at dito sumasamba ang hari. So, nasa niyo po ba yan? Yung may pinag-pray talaga tayo, meron tayong sinesharean, pero pilit niyang pinalalayo. Yun, naalala ko nung nakaraan sa ano namin, sa club meeting, meron po nag-share doon. Ang sabi nga niya, meron siyang cell group. Tapos kahit anong gawin sa kanya, mag-isa siya nagpupunta talaga. Tapos minsan, linggo-linggo pinupuntahan niya. Tapos isang beses daw, may sulat na binigay sa kanya nung umuwi na siya. Pero sa bahay niya na lang basahin. Ang sulat ko ng babae, huwag ka nang babalik dito. Huwag ka nang babalik sa amin. Pwede ba? Iba na yun. Pwede ba huwag ka nang babalik? Kasi nagagalit ang asawa ko. Diba sobrang nakakalangkot pala yun. Sabi nga niya, naranasan niyo na ba yun? Ay, hindi ko pa naranasan yun. Parang ngayon tuloy, pinapaano sa akin ng Lord. Tapos ito yung mensahe, diba? Sabi niya siguro, hindi mo pa naranasan yun. Dapat maranasan mo yun, diba? Yung gano'n, i-deny ka na huwag ka nang bumalik. Siguro napakasakit doon, ikaw naman pinupuntahan ko. Kung ayaw bumaligtas, bala ka. Bala ka dyan. Di ba minsan ganun tayo? Pero dapat daw pala hindi ganun. Katulad na ni Amos, di ba? Patuloy pa rin siya. Sabihin niya kung anong nais ng Lord para sabihin niya. Next, para matapos na tayo. Yan. Sumagot si Amos, hindi ako propeta na nangangaral at hindi rin nagsanay na maging isang propeta upang bayaran. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga puno ng sycamore. So, yan po. Yan po usually yung nararamdaman natin kapag na-judge na tayo. Pero ano sagot ni Amos, di ba? Humbleness. Di ba? Oo nga. Hindi naman talaga ako marunong hindi naman talaga ako marunong magsalita, hindi naman talaga ako magaling sa Bible, hindi naman po talaga ako, yung bihasa sa pag-preach. Kaya minsan po, nakakaantok yung preaching. Di ba? Sabihin nila, kasi noon ba yan? Walang mabuhay-buhay mag-message, walang mabuhay-buhay mag-share, di ba? Parang gano'n. Pero sabi niya dyan niya, hindi naman talaga ako Pero makikita natin doon na pinili siya ng Lord. So tayo lahat din po, pinili ng Lord, lahat ng nandito at lahat ng nakakarinig ay pinili ng Lord para i-share ang gospel. So hindi daw po, may nabasa ako na marami daw sa mga Kristiyano ang gluttony in spirit, obese in spirit. Meron din palang gano'n, obese in spirit. Alam niyo po yung obese in spirit? Alam mo yung obese? Mataba. Diba? Mataba espiritu. Pero maganda sana, no? Kasi mataba espiritu mo. Pero sabi pala dun sa obese in spirit, yung obese in spirit pala, yung every Sunday, nakikinig ka, o di busog yung isip mo. O, tapos, pag nag-social media ka, nagbasa ka ulit ng Bible, busog na naman yung isip mo. So usually, pasok lang ng pasok. Ano nangyayari? Nagiging obese ka lang kasi hindi mo nilalabas. Diba? Hindi mo share. Opo ko lang, wala ka namang ginagawa. Diba? Hindi nakikita sa buhay mo yung mga pinakikinggan mo. So ito pala yung obese in spirit. So dapat daw po, hindi tayo maging obese in spirit. So ano man ang gawin sa atin ng mundo, kailangan maging katulad tayo ni Amos, na hindi kailangan maging silent. So, ngayon po, meron pa pala. Sige, yung sunod na verse pa. Hanggang 17. 16. Kaya pakinggan ninyo ang sinasabi ni Yahweh. Sinabi ninyo, huwag kang mangaral laban sa Israel. At huwag kang mangaral laban sa sambayanan ni Isaac. Last verse. Yan. Sinasabi ni Yahweh, ang asawa mo ay magiging babaeng bayaran at masasawi naman sa digma ng iyong mga anak. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay. Sa isang bayan hindi kumikilala kay Yahweh, ang mga taga-Israel ay dadaling biyag sa isang malayong lupain. So, yan po ang nangyari, diba? So, yung mga tao na nakapaligid sa atin, the people around us, may not understand. Usually, kung nagkaroon tayo ng asawa na hindi Kristiyano, hindi katulad ng pananampalataya natin, makaka-relate sa akin, di ba? Makaka-relate sa sinasabi ko. Minsan, magagalit pa sila sa atin
pagka tumatayo tayo dun sa pananampalataya na meron tayo. One time nga, I remember, nung bata kasi, ito lagi ko itong pinapatotoo kasi, nung bata kasi Kim, siguro mga grade, second year high school. So, ano na talaga siya, active siya talaga mag-speak, magaling siya mag-share. Hindi nga lang siya yung public speaking, pero siguro ngayon kasi teacher na siya. Pero yun, sabi ko, bago ka lumabas, dapat unahin natin yung tatay mo. Unahin natin na paliwanagan yung mama mo. So, sabi ko, sige, try mo muna sa kanya. Challenge ko kasi siya doon na, sabi ko sa batang isip niya, pero, hindi ko alam kung naging tama or mali. Pero yun, inan niya, shinare niya yung tatay niya. So, ang sabi nung papa niya, bakit kayo ganyan? Galit yung stam. Bakit kayo ganyan? Lagi niyo na lang sinisiraan yung Katoliko. Lagi na lang muna sinasabi niyo sa Katoliko. Sabi ko, hindi naman sinisiraan. Pinapaliwanag yung katotohanan. Umiyak talaga ng si Kim. Kasi unang, unang sharing niya. Tapos gano'n yung reaction. So sabi ko, huwag kang malungkot. Kasi nga, mas marami pang darating sa'yo na ganyang reaction. Inihanda ka lang ng Lord sa ganyang reaction, di ba? Na, yun nga tatay mo lang, iyak ka lang ng iyak. What more kung lumabas ka doon, tapos nag-preach ka, tapos sinabi sa'yo, kung ano-ano, lalo ka nang umiyak. So, yun, doon yung nagpatatag sa amin na talagang, noong una, yung kahit ano sabihin niya, umiiyak siya. Pero ngayon din na, pag sinishare niya yung tatay niya, kahit ano sabihin, pinagtatawanan na lang namin. Kumbaga, hindi na kami kasi alam naman ng papa na niya na, yung parang hindi na siya din ganun magsalita. Kasi parang nasanay na rin siya pag sinisharean siya ng gospel. So, yun po, sabi nga dyan, huwag tayong malungkot kung may mga tao sa paligid natin na hindi naiintindihan yung pananampalataya. Di ba? Kasi nga, yun sa panghuli po, sabi nga dyan, tinawag naman tayo, hindi para lang, hindi dahil sa magagaling tayo, di ba? Katulad nga ni Amos, isa siyang pastol, nag-ano ng sikamoro, nag-aalaga, gardener, parang siguro gardener yun, di ba? Si Mary nga, batang-bata, naging ina, di ba? Marami naman talagang tinawagan ng Lord para gamitin sa iglesia niya. So tayong lahat po, nandito ngayon para ipag-pray, hindi lamang po yung sarili natin, kundi yung buong bansa, di ba? So kailangan natin ipag-pray yung bawat isa, yun, yung bata. Dapat daw po, ipag-pray natin yung bawat isa. So, ngayon po, mayroon akong iiwanang question sa inyo na siguro pwede natin yung pagbulay-bulayan ngayong gabi. Meron na bang nangyari sa buhay niyo na meron naman nangyari o sitwasyon sa buhay nyo na nagkaroon ng intervention ng Lord. Diba? Katulad ni Amos. Siguro usually sa atin, meron na, lalo na yung mga leaders na meron na yan. Tapos kung paano nyo po hinandle yung criticism or opposition in your spiritual journey, paano po natin hinahandle yung mga pangyayari katulad kay Amos at saka kay Amisia ngayon yun. Malamang marami nang gano'n sa buhay natin, di ba? Pero sana po, maging katulad tayo ni Amos na palaging naka-align ang mga buhay natin sa scriptures. Ang salita naman ng Diyos, hindi lamang po yan nandyan para basahin natin. So, dapat gamitin din natin yan sa ating pang-araw-araw ng buhay, di ba? Minsan nga, tapos ano pa ba? What is the role of courage in fulfilling God's calling? So, lahat po ba tayo may pagtawag ng Lord sa atin? Amen, di ba?
alam ko lahat tayo tinawag na ng Lord. Nandito nga po tayong lahat para mag-pray. So, lahat po, tinawag tayo ng Lord kasi meron tayong mission and vision. Vision. Hindi lang mga, batang scout ang may mission at may vision. Tayong mga Kristiyano, marami tayong vision at meron tayong vision. At ang sabi nga dyan, ang core vision natin, ano ba yung core vision natin? Yung great commandment na Lord, go ye into all the, go ye into all the world, and preach the gospel. Yan. Diba? Yun yung great commission. So sabi nga dyan, commission, hindi lang ang Lord, tayo, partnership yun. So tayo po, dapat din po, mag-pray tayo na katulad ni Amos. So kahit po ano mangyari sa atin, kung ano man po mangyari na criticism sa buhay natin, we can be like Amos, di ba? So tayo po lahat, sumayo tayo, pray.